'no, at itama talaga 'no, kasi pondo ito ng bayan. Ito hindi nila ito ma-appreciate mga kaibigan. Ito ang ginagamit nila ngayon, itong mga DDS na 'to, para sa kanilang another destabilization plot para sa ating pangulo. O kitang-kita mga kaibigan, eh, kitang-kita. Ayan oh, Marcos must go. A ghost presidency must end. So eto ang gagamitin nila mga kaibigan, gagamitin nila itong issue na ito na inalabas mismo ng pangulo para ang pangulo ay patalsikin. Ang ginagawa ng mga DDS na 'to at kanilang mga influencer, sila ay kumakausap, kumukumbinsi sa pamamagitan ng kanilang mga vlogs, ng kanilang mga write-ups, propaganda. Kinukumbinsi nila yung mga tao na mga bugok at mga bobo at pinapaniwala nila na si President Marcos, na sa panahon ni President Marcos ang mga proyekto niya ay mga ghost daw. At pinapaniwala nila ngayon na si President Marcos daw ay corrupt, 'di ba? Ganyan po tinitwist nila. Baliktad nga eh. Kung sino pa yung presidente na naglabas ng mga issue na ito ngayon at gustong paimbestigahan at gustong ayusin para hindi masayang yung mga proyekto at ang pera ng bayan at para maayos ang flood control natin, aba yun pa talaga ang presidente na kanilang sinasabi na patatalsikin at yun pa talaga ang inaakusahan ng mga katiwalian. Baliktad ang utak ng mga DDS mga kaibigan. Palibhasa kasi, sila ay mga maka-China. Ganyan talaga. Kapag mga maka-China, hindi nagmamahal sa bayan at kapag mga traidor, ganyan talaga, baliktad ang utak. 'Di ba? Biruin mo mga kaibigan na pag-alis ni Duterte, 13,900 ang flood control projects. Pero hindi natin naramdaman. Pag-alis ni Duterte, 13,900 plus ang mga flood control na sinabi ay natapos ng kanyang administrasyon. 2022, July, umupo si PBBM, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng baha. Biruin mo ha, 2022, kakaupo pa lang ni PBBM, bumaha na ng bonggang-bongga. Ibig sabihin, hindi tumalab ang flood control na 13,900 plus na pinagawa ni Duterte. Dahil baka nga naman, wala naman talagang pinagawa si Duterte. Baka naman talaga, wala naman talagang ginawa. Baka naman talaga ghost projects lang naman talaga ang lahat ng yan. 'Di ba mga kaibigan? Kasi kung talagang totoo na meron siyang natapos na 13,900 plus, bakit bumabaha 2022 pagpasok ni PBBM sa Malacanang? Bakit bumabaha tuwing may bagyo? 2022, ibig sabihin, andyan yung kiniklaim ng Duterte administration na natapos daw ang kanilang 13,900 plus na mga flood control. Bakit hindi natin naramdaman? Nasaan napunta ang pera? At patuloy ko nga rin sinasabi mga kaibigan 'no, eto pa, hindi rin nila ito hindi rin nila ito, ah, tinutuligsa, panahon ni Duterte. January 4, 2019, House probe uncovers 332 billion flood fund scam. House Majority Leader Rolando Andaya Jr. Greets Consolacion Leonzo, iba pala 'to 'no. So ito mga kaibigan 'no, House probe uncovers 332 billion flood fund scam. So yan po mga kaibigan, panahon ni Duterte January 4, 2019. So mga kaibigan, ah, meron pong listahan, 'no, ng mga flood control ni Duterte na nagkakahalaga ng hundreds of billions mga kaibigan, almost trillion na. Grabe, napakarami po, napakalaki na ginasto sa flood control.
At lately nga mga kaibigan, 'di ba, ang pangulo natin ay may ininspeksyon na proyekto sa Benguet mga kaibigan. 2018 to 2019 ang proyekto na ito mga kaibigan na anong sabi ng pangulo natin? Economic sabotage kasi walang ginawa. Wala daw ginawa mga kaibigan. So, economic sabotage mga kaibigan 'no, 2018 to 2019. So, lumalabas ngayon mga kaibigan na napakaraming mga ghost projects at mga ghost, flood control projects at iba pa sa panahon ni Duterte. Kaya nga tama talaga yung sinasabi ko kahapon na kung anong nangyayari ngayon, lahat ng ito ay namana ni PBBM sa nakakaraang administrasyon. Namana ni PBBM. Alam niyo mga kaibigan 'no, bakit nagmamadali ang mga DDS ngayon at kailangang iupo si Sara Duterte sa December? Kasi marami pang maa-uncover, marami pang malalaman na katiwalian ang mga Duterte. Kaya sila ngayon mga kaibigan ay takot, nanginginig sa takot dahil eto ang pangulo natin iniimbestigahan at talagang siya ay talagang pumupunta sa iba-ibang mga lugar para personal na imbestigahan itong mga proyekto ng mga guni-guni lang. Kaya takot na takot ngayon mga kaibigan ang mga DDS at ginagawa nila ngayon ang lahat ng kanilang makakaya para tanggalin sa pwesto si President Marcos. At ang ginagawa nila ngayon mga kaibigan, sila ay nangungumbinsi, sila ay nagpe-fake news 'no, at inaakusahan nila na ang ulo daw natin ay ganito, kesyo korap, kesyo ganyan, binabaliktad nila. Pero ang katotohanan mga kaibigan, ginagawa nila ito dahil sa tindi ng kanilang takot, dahil nakikita nila na naglalabasan mga kaibigan ang katotohanan na ang mga proyekto, ang mga ghost projects ay nanggaling pa sa past administration. Kaya sila ngayon mga kaibigan ay umuurong talaga yung kanilang mga puwet mga kaibigan, ay umiikot ang kanilang mga tumbong at sila'y nanginginig sa takot dahil eto ang pangulo natin ay nag-iimbestiga. Takot na ngayon ang mga DDS mga kaibigan. Kaya nga ang aim ng mga ito, patalsikin ang ating pangulo at anong sinasabi nila? Sa December, si Sara Duterte na daw ang uupo. Makakaya nila yan? Subukan lang nilang gawin, mga kaibigan, no? Subukan nilang gawin para makita nila kung gaano karami ang mga sumusuporta sa ating Pangulo. Para makita nila kung gaano karami ang nagmamahal sa ating Pangulo. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan malakas lang naman sila sa social media kasi marami silang trolls. Yun lang naman sila malakas sa social media kasi marami silang trolls. Pero pag sabihin mo na totoong tao, wala silang tao mga kaibigan. 1,000,000 lang sila, 1,000,000. Maraming instances na patunayan na ang mga Duterte, mga DDS ay 1,000,000 lang. Napatunayan na yan, hindi yan fake news, no? So katulad na lang lately, nanawagan ang mga DDS, i-cancel natin si Vice Ganda. Unfollow Vice Ganda. Nag-unfollow 1,000,000. Gano'n lang sila karami. Gano'n lang sila kakaunti. 1,000,000 only. Yan, ganyan po, no? So, sa totoo lang po tayo dito, hindi po tayo dito magsisinungaling. Sa totoo lang tayo dito, no? Kaya nga ang tagline natin, fight fake news, expose the truth, no? So, ipa-fight po natin, lalabanan po natin ang fake news. At para malabanan natin ang fake news, kailangan natin i-expose ang lahat ng mga katotohanan. May magalit man o kung sino mang mga Poncio Pilato ang masagasaan, wala tayong pakialam, no? Basta mailabas po natin ang katotohanan, 'di ba? So, mga kaibigan, no? So, so, eto, hindi nila ito pinapansin. Hmm. Oh, 'yan. Hmm.
O, 'di ba? All in all, magkano 'to? Oh, 51 billion 'yan. 51 billion 'to mga kaibigan, oh, 'di ba? So kung talagang itong mga DDS na 'to 'no, ay, seryoso mga kaibigan, dapat imbestigahan ito. 51.8, my God, almost 52 na pala 'to. Almost 52 billion ang pera ni Pulong Duterte. My God, dapat talaga imbestigahan 'to, hindi puwedeng ganyan lang 'yan, dapat talaga 'to imbestigahan mga kaibigan, ha. Hmm, grabe 'no, 'yan. Tapos mga kaibigan, eto ang ganda po ng ginagawa ng pangulo natin ngayon. Alam niyo ba mga kaibigan, hino-hold ng pangulo natin yung budget na galing sa insertions. Pinapangalagaan ng pangulo natin, BBM, ang pondo ng bayan, ang pera ng bayan. Hino-hold ngayon ng ating pangulo ang pagre-release 'no, ng budget. At yung budget na yun mga kaibigan ang mga insertions. At alam niyo ba, isa 'no, ang naunang umalma si Amy Duterte. Bakit umalma si Amy Duterte? Ito mga kaibigan, sa ano natin, sa ating analyzation, umaalma si Amy Duterte kasi nga naman itong mga budget na ito na hino-hold ng ating pangulo na ayaw niyang ipalabas, ito yung most probably yung insertion ni Cheese Escudero. Kung saan nandiyan yung kay Bato, nandiyan yung kina Bongo, nandiyan kina Joel Villanueva, at nandiyan yung mga budget na nitong mga pro Duterte senators, 'no, nandiyan. So tingnan po natin, itong sa Manila Bulletin, Amy Marcos urges PBBM to release 1.3 trillion for later release government funds. So kailan ito nangyari mga kaibigan 'no? July, mga kaibigan, July 'no? 31, Senator Amy Marcos on Monday called on the president to immediately release all funds tagged as for later release under the 2025 General Appropriations Act, citing the urgency of completing long-delayed public projects and ensuring transparency in government spending. Following President Marcos' call during his recent State of the Nation address to strengthen performance reviews and audits of government-funded projects. My gosh, mga kaibigan, after sabihin ng ating Pangulo na, mahiya naman kayo sa mga ganyan. After sabihin ng Pangulo natin, ipasabog niya tungkol sa mga guni-guni na mga proyekto. Eto nagkukumaghog si Amy. Bakit? Bakit nagkukumahog si Amy? Naaantala ba ang kanilang mga budget? Ito yung mga insertions ni Chis Escudero Ito yung para kina Bongo Ito yun. Ito yung ino-hold ngayon ng ating Pangulo, BBM. Kasi ito yung mga nasa insertions. At nakita ng Pangulo natin, 'di ba? Sabi ng Pangulo natin, mostly yung nasa insertions ay mga proyekto sa DPWH na mga flood control. So ibig sabihin, para sa akin, tama lang ang ginagawa ng ating Pangulo na i-hold niya itong 1.3 trillion na 'to, 'no? Kasi kasama ito doon sa mga flood control. Kasama ito doon sa insertions ni Chis Escudero. So tama lang na i-hold yan ng Pangulo natin bilang proteksyon sa ating buwis. Diba? So maganda po ang ginagawa ng Pangulo natin dahil kanya pong pinoproteksyonan
ang pondo, ang pera ng taong bayan, 'no? So, sabi po ni Amy, huwag na nating patagalin at tanggalin ang mga proyektong talagang para sa tao. Ibigay na ang pondong naka-FLR upang matapos na at di masayang ang proyekto at maripaso ang mga dapat maripaso. Let's not delay projects that are truly for the people. Yan, sabi niya, guys, no? So she emphasized that the performance review of government programs should be conducted in conjunction with the timely release of funds, particularly for projects that have already commenced and are highly anticipated by the public. So in his SONA, the President stated that the Regional Project Monitoring Committee shall examine the list of projects and give a report on those that had failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. At the same time, he added there will be an audit and performance review regarding these projects to check and make sure and to know how your money was spent. Bakit ba nagmamadali si Amy? Ano bang meron ba siya dito? Ano bang gagawin? Minamadali ba yung budget? Kasi hahabulin nila yung mga proyekto na hindi nagawa. Hahabulin nila na gawin yung mga flood control projects na hindi nagawa. Ano ba? Bakit nagmamadali? So mga kaibigan, na para sa akin, no, kung ako ang pangulo, hindi ko na 'to ilalabas, no? Kung ako ang pangulo, hindi ko na ito ilalabas. Kailangan i-scrutinize muna niya 'yan, 'no, i-scrutinize niya. Itong halimbawa, 10 bilyon, o saan gagamitin 'to? Ibigay niyo sa'kin yung ano, kailangan, yung mga solidong plano niyo, kung magkano, kung ano, lahat-lahat ibigay sa kanya, 'no, para malaman. Kasi mga kaibigan, itong mga senador na ito na nanloloko, 'no, na mag-i-insert, 'no, doon sa budget pagkatapos, ganyan naman ang mangyayari. Tapos pagdating sa mga, Blue Ribbon Committee, pagdating sa mga investigation magmamalinis. Pero alam naman natin, mga kaibigan, hindi naman sila ligtas diyan, eh. Katulad na lang sa Bulacan, ang tagal-tagal na ng baha sa Bulacan. Si Joel Villanueva ang tagal-tagal na rin na senador. Maniwala kang hindi niya alam kung anong nangyayari sa Bulacan? Maniwala kayong wala siyang alam na hindi man lang ba niya alam kung bakit bumabaha ang Bulacan at hindi nawawala ang baha, gayong napakaraming pera na inilagay diyan para sa flood control? My God, 'di ba? Kaya eto mga guys, para sa'kin tama itong ginagawa ng ating pangulo at sana nga 'no, sana hindi na niya ilabas itong ano na 'to, pera na ito 'no. Sana hindi na niya i-release, 'di ba? 'Yan. So, mga guys, itong mga itong itong mga itong mga ghost projects na 'to, kita mo unti-unti nakikita na mga kaibigan 'no, na nanggaling pa ito sa panahon ni Duterte. Grabe mga kaibigan 'no, nanggaling pa sa panahon ni Duterte itong mga flood control projects na mga guni-guni 'no. Grabe mga kaibigan 'no, guni-guni talaga. Okey. So meron pa dito, 'to kita natin. Mga guni-guni talaga, eh. Sobra, eh, katulad nito, Economic sabotage. Useless at may tuturing na economic sabotage. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos sa inspeksyon niyang rock shed at rock netting project sa Benguet na nasira kahit ginasusan ng milyong-milyong piso ay sa proyekto noong 2018 hanggang 2019 pa ginawa. Ayon sa mga tagulan nitong Hulyo, humigay ang kinatatayuan nitong rock shed sa Camp 6 Cannon Road sa labas ng Baguio City. Dahil nagsagawa ng clearing operations doon, isinara ang Cannon Road. Kanina, isa ito sa 2 proyekto ng DPWH Cordillera na inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakita niya kung paano naapektuhan ng pagbuho ang entrada ng tunnel, maging ang kalsada hanggang sa lumabot na ang pundasyon ng rock shed. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, kaya ang valor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. This is 260 million project, useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. To correct this will cost double that. That's my hope
top of the head estimate. 500 million ito mga ayusin. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Sunod na binisita ng Pangulo ang rock netting project sa Camp 3 Quezon Road. Because napaka-notorious ng rock netting to as a... Take note 2018, 2019. So, pero ginawa pa rin. Pinilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang sinayad sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. So guys, 2018-2019 project. Sino ang nasa DPWH? Si Mark Villar. So yan po 2018-2019 project po ng Duterte administration. So yung mga pinupuntahan po, yung mga nadidiscovery ngayon ay puro proyekto sa nakaraang administrasyon, mga ghost project. At nung pumunta rin kami sa Binondo, mga kaibigan, meron din doon, nag-interview pa kami doon, mga kaibigan, na proyekto din 2020 sa panahon ni Duterte, natenga. Wala, hindi na parang nasayang lang. Pagkatapos nitong March, nag-start na naman, nag-resume yung pagpapagawa, at yun ang ginagawa naman ngayon ay retaining wall. So ganyan po mga kaibigan, gumagawa sila tapos parang inuumpisahan lang pagkatapos wala na, hanggang umpisa lang. Katulad ng ginawa ni Duterte sa Metro Manila Subway. Metro Manila Subway, umpisa lang, pagkatapos wala na. Panggil Bay Bridge, umpisa lang, yung groundbreaking, pagkatapos wala na. 'Di ba? Ano pa? Ang dami mga kaibigan, puro mga umpisa. Pero wala namang tinutuloy at walang tinatapos, no? So, kung meron mga tinapos, mga kaibigan, katiting na katiting lang talaga, no? Wala talaga. Pagkatapos, tinapos na nga, tapos mga kaibigan, ilang lang, collapse. Kita nyo, tulay sa Isabela, nag-collapse. Duterte administration din yan. Ganyan po mga kaibigan. Kaya ngayon, takot na takot ang mga DDS at gusto talaga nila na matanggal na, umalis na sa pwesto si PBBM. At ginagawa nila ngayon, talagang mga kaibigan, grabe, talagang agresibo sila ngayon sa paninira sa ating Pangulo kasi gusto nila na sa December ay maupo na talaga si Sara Duterte. Talagang agresibo sila ngayon na siraan ang ating Pangulo. Grabe mga kaibigan, no? Kasi takot na takot sila dahil naglalabasan ang baho ng mga Duterte. Lahat, the Duterte administration, naglalabasan yung baho. Kaya sobra ang takot na nararamdaman nila. Nanginginig sila sa takot, mga kaibigan, na kung pwede lang mawala sila ng parang bula dahil sa takot gagawin nila. Nanginginig sila sa sobrang takot, no? At dahil sa kanilang panginginig sa sobrang takot, gusto na nilang talagang banata ng husto ang ating Pangulo para tanggalin, mga kaibigan, no? Gusto nilang tanggalin na kaagad sa pwesto ang ating Pangulo. No? Pero alam mo mga kaibigan, maraming nagmamahal sa ating Pangulo, no?